Sa iyong karanasan, Sir Clyde, ano yung mga usual na ginagamit mo na mga AI para mapaganda iyong negosyo? Okay. So, ayun po, since ngayon, sasagutin ko na siya talaga dun sa yung naiintindihan natin lahat. Yes. So, ako po, I use AI like sales process ko. I have an automation na pwede na mag-reply kung kailan ko gustong mag-reply, mag-email, blast, meron nang sumasagot nun. And yung efficiency talaga ng aking sales process and the marketing process, almost nagagawa ko siya na kahit isang tao lang. Dati isang dami. Ano po kahalaga ang suporta ng isang partner o kapamilya sa mga kaibigan natin na mga working moms? Sobrang importante. Unang-una, yung confidence na mabubuo sa akin or sa ating mga babae kapag meron tayong binibuild na career din ay manggagaling talaga sa suporta ng asawa, ng anak, ng magulang at mga kapatid natin. But then sometimes, especially dito sa ating kultura, alam mo yun, minsan pag may ginagawa ka, yung mga kapamilya minsan yung nauunang nag-negate, alam mo yun. Pero kaya ngayon po sana sa mga nakikinig sa atin dito sa programa na to, ma-emphasize ko gano'ng ka-importante yung suporta ng asawa. Yan. Kung pinayagan mo na rin lang naman na magnegosyo or magtrabaho yung asawa mo, bigay na yung 100% na suporta. Nagpaalam kayo talaga sa asawa niya? Yes. Communication. Yeah. Diba? At the end of the day, kailangan mong sabihin. Kasi meron ganun, common sense na yun, no? Pinayagan niya ako, dapat suportahan niya ako. Pero hindi. Okay. At the end of the day, kailangan talaga na klaro sa'yo, klaro sa kanya, ano yung kailangan suporta. I mean, magkakaiba tayong tao, magkakaiba rin tayo ng suportang kailangan. Magandang gabi po sa inyong lahat at syempre welcome po kayo dito sa Business Natin To. Ayun. At syempre ngayong gabi kasama natin, ako nasa Zoom po, but nasa studio po si Partner Manuel at nasa Zoom din si Partner Chris. Magandang gabi sa inyong dalawa. Good evening, ka-partner Randy, ka-partner Chris. Magandang gabi. At kitang-kita ko na malinaw kayo at ako muna dito sa taong bahay muna ako ngayon. At last time si ka-partner Randy Yes, magandang gabi ka-partner Manuel. Yes, hello po. Napagkaisahan ba ka namin ni ka-partner Randy? Oo nga nagdududa ako parang ganun nga Oo, may mga pagkakataon po na ganito, bigla kaming super busy ni ka-partner Randy. May mga kung sa kami sa mga rescue group, may nalulunod sa mga oras na to, kami yung sumasagip sa kanila, ka-partner Manuel. Kaya pala. Pero ganun pa man, sa tulong ng technology ay kahit remote, malinaw namin kayo napapakinggan at napapanood sa telebisyon tuloy online at radyo naman sa 1350 sa AM band. At pwede po silang mag-share sa ating FB Live ngayon. Nasa Business Natin To on air at ganun din sa UNTV Radyo La Verdad ang ating page. Kapadre Randy. Ayun. At syempre kung may idudulog po kayo o may question about your business po, pwede kayong mag-text or tumawag sa 0997-824-9408. Partner Chris, baka may paalala ka dyan. Ayan, paalaala po for tonight. Ngayon is August 7. Ayan, tama ba? August 7. Tama Hindi ko po. natuloy na Tama date. po. Oo. August 7. Malapit na po ang deadline natin, ang August 10 deadline. Ano ba yung August 10 deadline natin? Withholding tax on compensation and withholding tax expanded. And also, August 8, gusto ko lang i-remind, all transcript sheets of official receipts, books, or ORBs used by dealers, manufacturers, tool manufacturers, assemblers, importers of alcohol products, tobacco products, petroleum products, non-essential products, mineral products, and automobiles. So, month of July, deadline ho natin yan is August 8. Ito ay tomorrow, ka-partner Randy. And also,
e-submission ng ating monthly e-sales report. Ayan, medyo unahin nyo na kasi pagdating po ng deadline, ito na, naghahang na yung system ni BIR. So, monthly e-sales report for all taxpayers using CRM, POS, and or other similar business machines whose last digit of 9-digit PIN is even number. So, month of July din yan. Kapartner Randy, back to you. Ayun. Siyempre, partner, yung 1601C, yan yung natin, critical natin ngayong this coming Monday. So, go na tayo mga partner. Ayun, sa mga taxpayer, sa mga accountant, sa mga bookkeeper, kaya nyo po yan. Maoti Group, alam ko maraming Maoti Group. Magandang gabi po sa inyong lahat. And anyway, mga partner, umpisa na natin agad ang yung tungkol sa artificial intelligence o yung AI sa social entrepreneur. So, yan yung pag-uusapan natin sa pagbabalik natin sa ang inyong kasangga nyo sa negosyo, ang Business natin to! Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Feeling overwhelmed? Heart full of joy? Or just need a moment to breathe? Whatever you're feeling, let the music embrace you. Soulful Melodies is back with Volume 3. 7 beautifully crafted songs to match your every emotion. Soulful Melodies Volume 3 is now available in all your favorite digital streaming platforms. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @GoodMorningKuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @GoodMorningKuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning Kuya! Iba't ibang dahilan ng pagpapasalamat sa biyayang kanilang natanggap. Ipinarating ng ating mga kababayan na napaglingkuran ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Maraming salamat po sa inyong pagsiservisyo dito sa amin, yung kawang gawa ninyo at napakarami pong tao na natutulungan. Isang napakalaking tulong po na yung hindi namin kaya due to financial constraint ng aming bayan ay nagagawa niyo po sa mga mahihirap, lalong-lalo na dito sa aming bayan. Lubos-lubos na nagpapasalamat sa naging napakalaking tulong ng serbisyo na ito para sa aming barangay. At sana nga po kung maaari ay hindi lamang ito yung unang beses kundi magkaroon pa ng mga kasunod na pagmimisyon. Pag-abot ng tulong sa kapwa, prioridad ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Matalino ang handa sa sakuna
Ang sunog ay mapaminsala na dulot ng kapabayaan at maaring maging dahilan ng kamatayan. Para maiwasan ang sunog, iwasan ang octopus connection. Alisin sa pagkakasaksak ang mga dekuryenteng appliances kapag hindi ito ginagamit. Huwag iwanang nakasindi ang kandila kung aalis ng bahay o bago matulog. Panatilihing may nakahandang tubig o fire extinguisher sa loob ng bahay. Matalino ang handa sa sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Babalik ang programang Business Natin To. Para sa mga kapartner natin na nakikinig po sa radyo, maaari po kayo mag-text ang inyong mga katanungan, suggestion o reaction tungkol sa ating topic ngayong gabi sa 0997-824-9408. At syempre kasama natin si Partner Manuel ngayong gabi sa topic na to. Yes. Partner Manuel. Yes, Kapartner Randy, pwede pa rin sila magpadala ng kanilang message. Kung nakatutok na sila sa Facebook, sa ating FB Live, sa Business Natin To On Air, pwede magpadala doon ng inyong mga katanungan at i-follow po kami sa Business Natin To On Air Facebook page at live din po tayo sa YouTube ng UNTV News and Rescue, Kapartner Randy. Ayun, Partner Manuel, no? All over the world talaga yung AI. Artificial intelligence. Halos lahat ng mga negosyo gumagamit na ngayon itong tungkol sa sa AI. But partner, nakakasabay ka na ba dito? Feeling ko oo na kasi sa mga pages ko, meron ako nilalagay din na chatbots. Yung chatbots kasi sa Facebook, AI na rin yun automatic may reply ang followers. Yon. At saka syempre gumagamit din ako ng ChatGPT. Sa ChatGPT maraming tulong talaga kung gagawa ka ng mga napakarami talaga. Halimbawa, may assignment yung pamangkin mo. Biro lang. Pero nakakatulong. I mean, tulungan, mas mapadali ang research, pero kailangan may iba ka pang sources. Hindi lang yung mga AI na to na sikat ngayon, Kapartner Randy. Konting ayos lang, partner, ha? Baka madali tayo ng ating teacher. Baka yung nag-viral na prayer. Kita mo yon sa Congress? Correct. Binasa niya. Ako nang para sa akin, okay lang naman kumuha siya ng research nung researcher niya, no? Kaya lang hindi niya dinelete yung kinapi-paste niya na you can, anong sabi doon? You can revise or kaya mag-insert ng sarili mong revision. Yan ang problema. Tama. Ganyan, wag kopyain yung buong AI. Halatang halata. Tama ka dyan. Delikado. Magbasa pa rin na maayos. Correct. Anyway, mga partner, na umpisa na natin yung segment natin ngayong gabi. Itong Business on Demand. Business on Demand. Ayun. Ang artificial intelligence o AI technology ay ilan lamang sa mga tools na ginagamit ng maraming negosyante, kabilang na ng mga social entrepreneurs na katulad ni Brother Bear upang magbalangkas ng mga cost-effective development para sa tiyak na pangangailangan ng kanilang mga customer. Kaya ngayon, Kapartner Randy, ngayong gabi, talakayin natin kung ano ang importansya at role ng AI technology sa mga social entrepreneurs. Upang ipaliwanag sa atin yan, makakasama natin ngayong gabi ang founder ng DNC Mentors Academy, isang Go Negosyo mentor. Kasama mo bala, Kapartner Randy, sa Go Negosyo? Itong guest natin. Nakasama ko na siya. Oo. Kaya pala marami siyang ilalabas na karunungan mamaya. At of course, member din siya ng Technology and Innovation of MED or MSMed, DTI Council. Walang iba, ladies and gentlemen, Mr. Clyde Arcosa. Good evening sa lahat. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon at
Muli po, na-invite po ako ninyo dito sa business natin to at makapagtawid po ng mabuting bagay po sa mga nakikinig sa atin ngayong gabi. Right. Ayun, magandang gabi, Sir Clyde. I think si Sir Clyde, kung di ako nagkakamali, pangalawang beses na natin mula May. At siya ata, yun yata yung nagsimula siya eh. oo, siya ata yung pinakauna nating guest sa program. Hindi po. Hindi siya. Hindi siya? Hindi siya. Okay. Alright. Anyway, mga partner na, simulan natin, partner. First question na natin for tonight, Sir Clyde. Paano ginagamit ng mga social entrepreneur na katulad mo ang AI upang mapahusay ang kanilang misyon at mga resulta? Okay, bago ko po sagutin yan, Sir Randy, I have to emphasize muna what is the meaning of social entrepreneur. Yeah. Kasi pag hindi natin na-define ng maayos ano ibig sabihin ng social entrepreneur, baka mag-iba yung definition. So, let's define muna what is entrepreneur and what is businessman. Ang businessman kasi, sa madaling salita, ito yung bumili ka ng patata, ng murang patata, binenta mo ng mahal. That is a businessman. Entrepreneur, ito yung bumili ka ng patata, ginawa mong french fries. So, magkaroon ng innovation. Okay? And the social entrepreneur is yung patata, hindi mo lang binenta but you use it to solve social problem. Gets po? So yun po yung differentiation niya. Businessman, entrepreneur, and social entrepreneur. Sa madaling salita, ang social entrepreneur, kami yung mga nagnenegosyo na ang purpose namin is to solve social problem or gamitin ang business sa paggawa ng mabuti. Okay? So yun po yung social entrepreneur. So ngayon, ang question is, what is AI? What is artificial intelligence? And ano ba ang AI ng social entrepreneur? Kasi gato yun eh. Gagamitin ko yung word ni Sir Pocholo, okay? The authentic innovation, AI. Bakit? Kasi nga, dahil nga artificial, you are not authentic. Diba? Eh ngayon, ang technology kasi natin ngayon, kung aaralin natin, the use of technology is to help us para mapadali yung trabaho. Yan, purpose ng technology. Yes. Tools, diba? So ngayon, kung babalikan natin yung saan ba nagsimula yung word na technology, kung pag-aaralan natin yung etymology nito, yung techie and logos, meaning ng techie kasi is skills, craft, and skills and craft. Then the logos is the reason, the words, and courage. Diba? So sa madaling salita, the technology is possible din na it's a word. Salita. Kasi bakit? Ang bottom line kasi, diba, ang purpose ng technology is to help nga mapagaan yung trabaho, gaya ng ChatGPT. Na kung dati, kung gagawa tayo, mag-summarize tayo ng narrative natin na napakahaba-haba. Diba? But the using of ChatGPT na mas napadali na natin yung trabaho. So, yun yung purpose ng technology. Ngayon ang question, yung salita ba, yung turo ba, is a technology? Yes, is a technology. Bakit? The way na nagsasalita tayo, nagtuturo tayo, ibig sabihin nun, natutulungan natin yung tao, mapagaan yung ginagawa niya. Kasi we give direction eh. We give information. Okay? So ngayon, yun po yung nakikita ko na kami mga social entrepreneur, we use technology to help other people. We use technology to solve social problem. Hindi lang kami nasa profit side, okay? We use the business to solve social problem nga. Yun po, Sir Randy. Follow up lang ako sa kapartner Randy, no? Ano specific na ginagamitan nyo ng AI to, gawin itong social entrepreneurship nito? Okay. So, good question. Kasi, actually talaga, I have to differentiate talaga na the business and the entrepreneur and the social entrepreneur. Kami mga social entrepreneur kasi, ang pinaka-tagline namin, business with heart. Okay? Business na may puso. Diba? Pansinin nyo, diba? Pag may pag-ibig ka sa kapwa mo, ibig sabihin nun, gagaan yung nararamdaman niyang hirap, gagaan eh. Bakit? Kasi, nagbigay ka ng pag-ibig sa kanya. Okay? So ngayon, yung technology kasi ganun din eh. Pag binigyan kita ng tools, example, ito, may tools tayo, may microphone. Para mapadali natin yung trabaho natin, gagamit tayo ng tools. So, yun yung typical na alam natin sa technology. Pero kami mga social entrepreneur, we give heart. We give compassion sa tao, sa kapwa namin para ma-uplift namin sila. So yun yung specific na nakikita namin, the way how we interpret the artificial intelligence.
Okay? Sa madaling salita, ganito. Para matulungan namin yung tao, yes, we use technology, we use the AI. Pag-aaralan namin yung study, mga data analytics, very jargon, very technical. Pero in a layman's terms, madali lang po. Gamitin mo lang yung teknolohiya na to para tulungan mo yung naghihirap na tao. Okay. Ayan po. Yun. Talagang nagagamit na kapartner Randy sa purpose ng mga social entrepreneur like Mr. Clyde, kapartner Randy. Correct, no? At Sir Clyde, itong tanong dyan, ano ba yung mga potential na panganib or benepisyo sa paggamit ng AI? Epektibo po ba ito sa ating lipunan? Yun nga. Pwede makisingit ang Mr. Clyde at kapartner Randy. Kasi nga, eto na, sa school na project lang or assignment, madali na ma-research Hindi tulad natin, nag-library pa tayo. Sir Clyde at kapartner Randy, no? Nag-research pa tayo sa library, kahit ng dami-dami libro. Dito, i-google mo na lang or kay Gemini, pwede nang ilabas yung research mo Feeling ko sa partner, baka may negative na epekto. Pero ano sa tingin mo, kapartner Clyde, dun sa tanong ni kapartner Randy? So, balikan ko po ulit, no? Yung technology nga po, ang pinaka-goal nito, ang purpose ng technology, tulungan tayo mapadali. Ngayon, mag-iiba na lang yan dun sa gagamit. Kasi yung kutsilyo, pag ibigay mo yan sa isang masamang tao, gagamitin niya sa masama yun. Pero pag ang kutsilyo gamitin mo sa isang butcher, gagamitin niya yung para panluto. So ngayon yung question is kung masama ba ito or makakasama ba ito or makakabuti, it will depend sa gagamit. That's why we urge na ang social entrepreneur, we use nga the compassion side. Okay? Yung awa na sinasabi namin. Parang ganito po yun, no? The moment kasi na kami mga social entrepreneur nagbi-business, we establish our business kasi nakakita kami ng pwede namin tulungan. Nakakita kami ng problema na pwede namin solusyonan. Ngayon, yung awa na yun yung technology ng social entrepreneur. Yung pag-ibig namin sa kapwa-tao. Kasi diba totoo naman, kahit saka magtanong, pag may pag-ibig ka, lahat ng bagay gumagaan At doon din nagsisimula yung pagiging ganid sa pag-ibig din. May iba, ganid sa pera, ganid sa bisyo. So ngayon, yung question is kung yung technology ba is nakakasama or nakakabuti, ang sagot po doon, depende po sa gagamit. Kung yung kutsilyo, ibigay mo sa isang masamang tao, gagamitin ng masama yun sa kasamaan. Ngayon, kung yung kutsilyo gagamitin sa isang mabuti, gagamitin yun sa mabuti yun. So kami mga social entrepreneur, ginagamit namin yung business namin to solve social problem. Yun yung kaiba na dinidifferentiate namin sa mga nagninegosyo. Alright. Sabi mo nga, Sir Clyde, no, at kapartner Randy, yung paggamit ng salitang pag-ibig o pag inibig mo yan sa yung tamang talagang definisyon ng pag-ibig sa tamang sitwasyon, ikabubuti mo. Pero pag inibig mo na ang pera, inibig mo na ang nagiging ang pag-ibig sa salapi, ugat na ng kasamaan yan. Di ba? Mali na ang gamit ng pag-ibig. So, nadidefine dito yung paano gagamitin ng isang social entrepreneur ang sinasabing AI na yan. Yes. Yeah. At dagdag ko lang dyan, partner, no? Kasi dati, for example, yung laptop or yung computer, ang ganda-ganda ng yung pinaka purpose ng isang computer, 'di ba? Noong 1980s, 90s, 'di ba ang ganda ng purpose? Yun ang thinking ng gumawa nila Mac, ginawa naman nila kung sino-sino pa yung gumawa, 'di ba? But in this era natin, ginagamit na ang computer para maging scammer. Masama tayo, mas lalo yung mga kabataan natin, yes. Di ba? Minsan nalululong na sa games, na masamang games, naging may addiction na siya kasi mali nang gamit ng technology na yan. Pero isa pang tanong naman, kapartner Nani, tanong ko lang naman kay Sir Clyde, paano magagamit yung AI na sinasabi mo para palawakin itong kanilang epekto o para mapalawak yung benepisyo ng AI na ginagamit ninyo ng mga social entrepreneurs. Pakibigyan mo kami ng mga example na ginagawa nyo. Okay. So, ang isa sa mga way kasi to influence other people is yung magsimula rin sa atin yung gawang kung example, gusto natin
gusto natin ang tao gamitin ang negosyo sa paggawa ng mabuti. Okay? Siyempre, tayo din dapat magsimula tayo sa ganun na bagay. Kasi di naman tayo makakapag-influence kung tayo mismo hindi tayo nagpa-practice nun. That's why, since then, nag-start ako ng business, mayroon akong mga advocacy na ito, gamitin natin. Kasi kung wala kang pera, pwede mo naman gamitin yung lakas mo para tumulong sa kapwa mo tao na may nangangailangan. Gamitin mo yung lakas mo. Sabi nga 'di ba, yung word nga lang na yung mag-ambag, hindi naman ibig sabihin na mag-ambag ka pere. Pwede kang mag-ambag yung lakas mo, yung talino mo, pwede mong iambag 'yon. Tapos ngayon tayo sa social entrepreneurship, paano namin papalawakan yan? Siyempre sa madaling salita, paano tayo liliwanag, 'di ba, sa mga tao na nakapaligid sa atin? Nakikita ko magliliwanag ka kung iba yung ginagawa mo sa ordinaryong tao. Bakit? Ikaw ba, are you willing to spend time and effort para ito lang, supportahan itong mga ganitong community, tulungan yung mga ating vulnerable sector, yung mga MSMEs? Bakit? Sa tindi ng kahirapan natin, sa tindi ng inflation, ang tao ba mag-iisip pa ba na gano'n? Hindi. Pero dahil tayo, kahit wala namang balik sa atin, in return, wala naman tayo iniisip na magbibenepisyo ba tayo dito economically? Spiritually, yes. Pero yung sabi ko nga po, yung paggawa natin ng mabuti, magliliwanag yun. Mai-impluwensyahan natin yung mga nasa paligid natin. At along the way, to be honest po, yung word na social entrepreneur, hindi po pinapansin to dati. Actually, pag binabanggit namin tong social entrepreneur dati, wala pa yung pandemic, pinag-iisipan kami na mga scam, o pinag-iisipan kami na wala, lang yan, drama lang yan, di ba? Without knowing, ngayon, tagtad na, ang dami ng social entrepreneur. Napag-iiwanan na nga ako Kasi kami yung nagpupush ng social entrepreneur sa DepEd, sa CHED. Ngayon nga may units na ipasok na namin. Units sa school? Yes po, naituturo na ang social entrepreneur. Paano? Paano siya tinuturo? Sa anong mga year sa college ba? Ang huli kong nakuhang balita is sa senior high tinuturo siya social enterprise. Alright. Galing pati na kapasok. Galing. At least yung advokasya mo naituturo na sa school ngayon. Panalo 'yon. Yes. Partner, itong katanungan ko. Ano ba yung klase ng AI na pwede nating magamit dun sa pagninegosyo natin? Kasi nababasa ko sa Facebook, sa internet, ang daming klase ng mga AI. Sa iyong karanasan, Sir Clyde, ano yung mga usual na ginagamit mo na mga AI para mapaganda iyong negosyo? Okay. So, ayun po, since ngayon, sasagutin ko na siya talaga dun sa yung naiintindihan natin lahat. Yes. So, ako po, I use AI like sales process ko. I have an automation na pwede nang mag-reply kung kailan ko gustong mag-reply, mag-email blast, meron nang sumasagot nun. And yung efficiency talaga ng aking sales process and the marketing process, almost nagagawa ko siya na kahit isang tao lang. Dati kasi dami. Pero may tao ka nun? Ngayon, ako na lang nag-automate. Nice. Isaset ko lang siya. Pwede kitang, kunya example, birthday mo ngayon. Next year, mag-greet ako sa'yo. So, nakaset na siya, di ba? So, I have that sales process. Nice. At the same time, para mas lumawak tayo, okay? Ang AI kasi, matagal ang AI. 15th centuries pa may AI na. The moment lang na gumamit ka ng calculator, may AI na yan. Yes. Masyado lang siyang naibebenta ngayon. Okay? So ngayon, marami tayong AI, marami tayong technology na ginagamit. Isa na nga yung sasabi ko, yung CRM ko, yung sales process ko. At the same time, yung pag-use natin ng CapCut, nag-edit ako ng mga content. So meron akong ginagamit na automation. Paano paayusin yung boses, paano ko paayusin yung image. Ngayon, as a business naman, kung kayo, ito yung gusto kong sabihin sa mga nakikinig, i-take advantage na ninyo kung ano yung pwede nyong ibenta online. Kasi papunta na tayo Papunta na tayo sa digitalization. Papunta na tayo sa tinatawag nating 4.0. 4.0 kasi ibig sabihin, digitalization. So, ngayon, kasi pwede ka na magtayo ng e-commerce mo nang walang program. Yes. Nang no-code app. Actually, I have a website. I have an e-commerce na hindi ko ginamitan ng code. And I sell 6 digits po sa isang course lang, 'di ba? Dati para makagawa ka ng website, kailangan mo programmer ka .
So yun po yung technology yung ginagamit ko, and I encourage po na kayo po kahit matanda ka pa, pwede nyo na pong pwede po ninyong gamitin yung mga ganun. Maganda niya, ma-promote mo, Sir Clyde. Paano ka nila makontak? Kasi sabi mo may mga yung mga webinar na ginagawa mo, at paano ka ba makokontak para naman may iba pang makapag-invite naman sa'yo? Okay po. Thank you so much po sa lahat, at yun po, no. Pwede niyo po ako i-contact, type niyo lang po Clyde Arcosa. Lalabas naman po ako diyan sa Google, and at the same time po sa aking Facebook page, Facebook, yung Clyde Arcosa lang talaga, literal. And also po, para mas mabilis niyo, yung yung lagi kong ginagawa pala every Saturday, nagtuturo po ako ng digitalization, since part po ako ng MSMED Council. Ang MSMED po is Micro, Small, Medium Enterprise Development Council. Ito po yung policy making body ng DTI. So, appointed po tayo as a Technology and Innovation Committee. So, gumagawa po kami ng policy doon na kung paano po i-encourage na ang mga MSMEs is mag-digitalize na, and paano sila matulungan. So, yun po yung ginagawa ko, at doon po pwede nyo po akong i-reach out. At kung meron po kayong katanungan, pwede nyo po akong i-message po. Type nyo lang, Clyde Arcosa. Iyon, maraming salamat, at yes, Kapartner Randy. Ayan, maraming salamat, Sir Clyde. Ayun. At balik ka uli, Sir Clyde. Oo, pag may time at parang kulang pa ang... Parang gusto ko mag-zoom. Yun nga. Pwede rin, di ba? Depende. Pero... Pwede. Yan ang ating nakasama, Kapartner Randy. Maraming salamat kay Mr. Clyde Arcosa. Iba. I'm sorry, Sir Clyde Arcosa, founder ng DNC Mentors Academy, isang Go Negosyo Mentor, member ng Technology and Innovation of MSMED DTI Council. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Thank you so much. Wag kayong aalis ka sa bahay. Sir Clyde. Uy, saan kayo magkikita? Sa Go Negosyo sa August 16, kung di ako nagkakamali. Aba, magandang usapan yan para maraming matuto pang magnegosyo, di ba? Kapartner Randy, magbabalik tayo. Pag-uusapan naman natin mamaya ang balancing of motherhood and career. Mamaya makasama natin si Ma'am Annie Makato. Mamaya po yan, kaya tutok lang sila dito sa programang Business Natin To. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mama, pailan po ng computer, may isi-search lang po ako. Sige na nga, halika dito. Ano to? Hala, sandali anak. Huwag ka munang tumingin. Naku, mali spelling mo eh. Ako na nga magta-type. Sa dami ng pornographic materials sa internet, hindi malabong aksidenteng ma-access ito ng ating mga anak. Upang maiwasan, lagyan ang computer o anumang gadget ng software na magbablock sa mga malalaswang website. Magpatupad ng oras kung kailan lamang maaaring mag-online ang mga anak. At hanggang maaari ay huwag silang hayaang mag-isa. Higit sa lahat, bigyan ng oras ang mga anak upang sila'y mapaalalahanan. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Bayanihan, programang hatid ng Armed Forces of the Philippines. Dito pag-uusapan ang mga solusyon sa problema sa kapayapaan ng ating bansa. Bayanihan, mapapakinggan tuwing araw ng Biyernes, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Narito ang mahalagang paalala upang maiwasan ang cyberbullying at maging responsableng netizen. Mag-ingat sa pagko-comment sa iba't ibang usapin sa social media. Kung ang iyong komento ay magdudulot ng paninira sa kapwa, ay mabuting tumahimik na lamang. Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin.
Nagbabalik ang programang Business Natin To. Live pa rin po kami. Dito yan sa 1350 sa AM Band, sa Radyo La Verdad, at sa aming Facebook Live, UNTV News, UNTV Radyo La Verdad, at sa Business Natin To On Air Facebook page. At ako pa rin po si Manuel Recuenco. At kasama natin si Kapartner Cres Perhis. Yes. Kapartner Cres. Yes, magandang gabi. Kapartner Manuel, alam mo sa ating mga nakikinig, ito, marami nakaka-relate ditong mga nanay. Ito yung pangalawang topic natin for tonight. Ito po yung Business on Demand. Business on Demand. Tama, yung mga nanay, makinig, baka kailangan yung nitong mga kaalaman mula sa ating guest tonight, Kapartner Cres. Dahil tungkol sa tamang pagbalanse ng obligasyon, oras bilang nanay, ang pag-uusapan natin tonight. Kaya wag nating patagalin pa para ipaliwanag sa atin yan. Makasama natin, Kapartner Cres, ngayong gabi, ang co-founder and CEO ng Quantum Leap Business Hub. Let's welcome to the program Miss Annie Macato. Hello, ma'am. Magandang gabi, sir. Thank you so much for having me here po. At sa lahat ng mga nanay at mga entrepreneur dyan, salamat. Thank you for having me here. Yes, of course. At Kapartner Cres, unahin ko na itong unang tanong kay Ma'am Annie, Kapartner Cres. Yes, go ahead, Kapartner Manuel. Opo. Eto, Ma'am Annie, parang kapangalan niyo po ang station manager namin, Ma'am Annie Rantoy. Kaya madaling matandaan. Ano po ang mga karaniwang challenges? Yan, agad-agad, alamin na natin ng mga na hinaharap ng mga babae sa pagbalansi ng career at motherhood, yung pagiging nanay, ina. Based on my experience, ang isa sa pinaka-challenge talaga kapag nagbabalance ka ng career at isang babae na nagpamilya and then nagbi-build ka rin ng career at the same time, I think yung guilt. Alam mo yun? Kasi sometimes you feel not enough kasi nga you're balancing two things na very important. Yes. Diba? Motherhood, family is very, very important. And for me, that's my core. I do what I do now. Everything that I do now is about my family, about my son, about my husband and my family and my loved ones. But then at the same time, as a human being, I want to grow. Diba? I want to grow. I want to create impact. Diba? Gusto ko magkaroon ng kapakinabangan sa mundong ito. Okay? And build something also at makatulong sa marami. So, dahil dalawang importante at malaking bagay, lagi akong may guilt. Lagi akong may tama ba o sapat na ba yung nagawa ko para sa negosyo? Tapos pag uwi mo, sapat ba o may pagkukulang na ako sa anak ko, sa asawa ko? Alam mo yun? So, yeah, that's one of the challenge that I was experience along the way nung nagbi-build ka. So, paano yung mga hakbang na ginawa nyo, Ma'am Annie, na ito, ang kailangan kong gawin para yung pagkukulang ko sa anak ko at pagkukulang ko sa trabaho ko, ito ang dapat kong magawa? Well, una I put myself doon sa clarity muna ng foundation na bakit ko ba gagawin ng isang ang pagninegosyo. Kasi parang tayong mga babae, kaming mga babae ay nakalaan talaga sa bahay, 'di ba? Yan naman originally at ang mga lalaki nagluluto, naglalaba, nag-aalaga. Yan, 'di ba? Pero ngayon talaga nasa age na talaga tayo na men and women are equal when it comes to minsan nga kay lalaki maglalaba ka rin Kasi pag lahat ng labahin bibigay mo sa kanya, magagalit siya. Tumulong ka. Yeah. Ganun na lang. And ako, female alpha ako. Alam mo yun. Okay. So, ang ginawa ko talaga, I think, is clarity. Kailangan kong i-anchor yung sarili ko na at the end of the day, I am a woman, I am a mother, and this is my life talaga. But if I want to build something, kailangan kong matutong mag-delegate. Yeah. So I invested heavily on building myself, personal growth, how I can, alam mo yun, do both things na importante para sa akin, pero
at matutong magtiwala at mag-delegate sa mga tamang tao sa bahay. Hindi na kailangan ako lahat ang maglalaba, magluluto, 'di ba? I can delegate that. Yes. 'Di ba? May mga bagay na lang talaga na ako lang yung pwede, like connection para sa anak ko, time para sa anak ko, Yes. pag kailangan ng time niya para sa school, dapat nandun ako. Yan. Wala akong absent sa mga PTA meetings. Wow, kayo Right? baka presidente ka ng PTA, nag-donate ka ng aircon I dun sa cannot. classroom. Hindi ako pwede maging presidente, pero para sa anak ko, nandun ako lagi. Panalo yun. Kasi kapartner Chris, may mga umaten sa PTI kasi sabi niya, meron akong hardware, ako na magpapatiles ng classroom niyo, ma'am. Ang galing. Hindi ako talagang nandun. Ay, panalo. Yun maganda. Ayun. Yes, kapartner Chris. Ma'am Ani, may kadagdagan akong katanungan na gaano po kahalaga ang suporta ng isang partner o kapamilya sa mga kaibigan natin na mga working moms? Sobrang importante. Unang-una, yung confidence na mabubuo sa akin or sa ating mga babae kapag meron tayong binibuild na career din ay manggagaling talaga sa suporta ng asawa, ng anak, ng magulang at mga kapatid natin. But then sometimes, especially dito sa ating kultura, alam mo yun, minsan pag may ginagawa ka, yung mga kapamilya minsan yung nauunang nag-negate, alam mo yun. Pero kaya ngayon po sana, sa mga nakikinig sa atin dito sa programa na to, ma-emphasize ko gano'ng ka-importante yung suporta ng asawa. Yan. Kung pinayagan mo na rin lang naman na magnegosyo or magtrabaho yung asawa mo, bigay na yung 100% na suporta. Nagpaalam kayo talaga sa asawa niya? Yes. Communication. Yeah. Diba? At the end of the day, kailangan mong sabihin. Kasi meron ganun, common sense na yun, no? Pinayagan niya ako, dapat suportahan niya ako. Pero hindi. Okay. At the end of the day, kailangan talaga na klaro sa'yo, klaro sa kanya, ano yung kailangan suporta. I mean, magkakaiba tayong tao, magkakaiba rin tayo ng suportang kailangan. So ako ay directly na sinasabi ko sa asawa ko na kailangan ko ng suporta mo, kailangan ko ng, for me, ako ay ang love language ko ay affirmation. So, every time na sinasabihan niya ako na magaling ka, na maganda ka, malaking bagay sa akin yung suporta yun. Na every time na may wins akong sineselebrate sa business na ginagawa ko, nandyan siya at nakikiselebrate at unang-unang sumusuporta sa akin. Malaking bagay sa akin yun. Magkaiba ang career ninyo? Or same may business Same kayo? business actually. Okay. Kaya mag-asawa nga kayo so magkapareho ang goal ninyo. But it's a blessing and a curse. Nga sila. Yes, It's a blessing and a curse na magkasama kayo. Oo. Kasi wala na kayong ibang space. Oo nga. Yes. Kaya may rule kami sa bahay, sir, na pagdating sa bahay, wala nang usapan tungkol sa negosyo. Ano na lang? Pagkain? Kaming dalawa. Travel. Yan, we love travel. Ganyan. Pag nasa elevator, nag-change hat na ako. As in literal change hat. Diba? Mami ako ngayon, asawa ko ngayon, ibababa ang boss panalo. Ikaw ay asawa ngayon. Asawa ako. Nanay ngayon. Naka-duster ako, pwede akong utusang magtimpla ng kape. Yun. Dapat. That clarity, importante yon. Parang si Ma'am Cress, ganun din. Siyempre, boss si Ma'am Cress. So pagdating sa bahay, ay si Ma'am... Naka-duster na din. Yes! Sabi ko nga, alam mo, mas mahal ako ng asawa ko pag naka-duster ako. Pero pag naka-postura ako, pero parang ko, ang layo. Ganun yung tingin niya sa barkada kami pag nasa our colleague. Pag bigla ka tinawag, ma'am, may gusto niyo ng kape. Boss agad ang tingin So, maganda yun, ka-partner Cress. No? Pagdating sa bahay, ikaw ay nanay. Pagdating sa work, well, ito, isa akong boss ka, negosyante ako. Yun. Ayun, oo. Ito, ka-partner Randy. Ka-partner Cress, go ahead. Ma'am Ani, how do working moms set boundaries between work and family? Ayun. Well, mahirap. Hindi siya badali. Alam mo yun. Pero good communication. Yung unang-unang boundary na dapat i-set para sa akin. So, like sa bahay, especially kapag alam kong may malalaki akong project, ang gagawin ko talaga is I will invite them to dinner. Yung pamilya ko, yung asawa ko, yung anak ko. And I will explain them na in the next 2 months, busy si mami, diba? Meron kaming kinikreate na ganito at alam ko lang na sobrang busy kami. So I want you to understand na ito lang yung span na to. But merong clarity, klarong-klaro sa kanila na but anytime that you need me the most, alam mo yon,
send message or call me or tap me. Alam mo yon. Dahil importante sa akin yon. So parang nagbibilin talaga ako kung kailan ako busy para alam din nila kung kailan ako kailan ako pwedeng hindi abalahin. So I think that's for me is boundary. Alam mo yon, yung Yes. communication na yon. Para hindi talaga uso sa bahay namin na common sense, 'di ba? Or dapat minsan kasi ang sense hindi masyadong common. Kaya kailangan mo siya i-communicate na mas maayos. Lilinawin mo talaga. Baka mamaya nakaligtaan lang or mayroon kasi ganyan naman talaga si mami o kaya di ba si daddy. So may kailangan ka pa rin linawin para may boundaries na sinasabi na ito kapag ginagawa ko to, huwag mong papakailaman. Yes. At ako, meron din boundaries yung mga anak mo. Yes. Di ba? Yes. At malinaw din sa'yo yun. Alright. So, ganun talaga. No? Ngayon naman ay, eto, pagdating sa salitang self-care, paano mo naman ito nagagawa sa kabila ng responsibility mo sa pamilya at sa trabaho? So, yung self-care mo naman, siyempre, mahal mo ang pamilya mo, kailan mahal mo ang sarili mo? Kasi, paano mo ma-deliver or yung magagawa yung obligasyon mo sa kanila kung hindi mo na ingatan ang sarili mo? Napaka-importante nun, sir. Alam mo ba, meron akong hierarchy. Ang number 1 sa akin ay myself. Okay. Then second na yung asawa ko, third yung anak ko, fourth yung parents ko, siblings, relative, best friends, alam mo yon, and team. So, ganon ka-importante ko nilagay yung sarili ko na nasa taas, unang-una. Kasi hindi ako, I cannot love and I cannot give my love and my attention dun sa anak at asawa ko at sa lahat ng mga obligasyon ko kung napapabayaan ko yung sarili ko. Yes. Well, I mean, somehow medyo late ko to na-realize. Kasi I think tayong mga babae, meron tayong kultura na sila muna ang lahat ng unahin, di ba, Ma'am Cres? Di ba? Yun yung ano sa atin. Sila muna ang lahat bago ako. Pero ako talaga ay meron akong conscious effort na unahin yung sarili ko because loving myself more or better is my way of loving them better also. So, sobrang importante yung self-care para sa akin. Nag-spend talaga ako ng time, alamin ko ano talaga yung gusto ko. 'Di ba? Alam ko kung ano yung love na kailangan ko mula sa kanila at i-communicate ko 'yon kasi iba-iba kami. May ibang tao gusto gifts. Ako gusto ko lang sabihan ako ng asawa ko ng I love you, masaya na ako. Alam mo 'yon? Matipid, 'di ba? Matipid ako. Ano ang tawag doon? Low maintenance. Hindi mo kailangan maraming budget kay ma'am. Kasi swerte ng asawa niyo sa inyo. So, yun, importante yung self-care. Sa lahat ng mga kababaihan talaga, hindi natotoo ngayon na sila muna bago ako. Otherwise, bibibitin kaya merong nagger, merong magagalitin, merong mainit ang ulo. Minsan ganun din ako. Pero it's our responsibility to take care of ourselves. Yeah, pero may point ba na kailangan masunod din si husband? Kasi, 'di ba sa asawa, may asawa, kailangan nasusunod pa rin ang asawa. Of course. Naku, sir, hindi ko pwedeng upuan yung upuan na para sa asawa ko. Even female alpha ako. But I learned my lesson the hard way. Alam mo 'yon? Kasi minsan sanay ka talaga na nasa trabaho, nadadala ko siya sa bahay, alam mo yon. Pero I make sure na meron akong conscious effort na ibigay sa kanya yung corona niya or ang kanyang trono na dahil siya ang lalaki. Siya pa rin ang lalaki. I totally understand ano yung responsibility at ano yung dapat ay position na siya ang may hawak. Yun. Ang panalo dyan, Kapartner Cres. Isang tanong na lang, huling tanong na lang, Kapartner Manuel sa ating guest, Ani, anong uri po ng mga sistema or suporta ang makakatulong para sa mga working mom? Okay, sa mga working moms, for all employers out there, unang-una, flexibility ng time. Especially now, marami ng work from home, pwede na yan. In our case, ang ginagawa namin, meron silang choices ng 8 to 5 o 9 to 6, alam mo yun. Kasi depende sa kung ano yung nung mga mommies natin. Also, in my experience, I make sure that I spend time
supporting these women in our organization by understanding themselves also and giving them bigyan sila ng pagkakataon na maintindihan yung mga sarili nila, ano yung gusto nila, paano sila makapaglagay ng boundaries, paano nila maiko-communicate yung sarili nila. Kasi I feel doon lang magsusurvive ang mom at ang mom siya at saka professional also. Alam mo, para ma-balance niya yon, kailangan niyang maintindihan ang sarili. So meron kaming ganun every year, once a year may ginagawa kaming personal aspiration creation, kung saan ang hindi lang sa mga mamis but lahat ng empleyado namin inaalam namin ano ba yung gusto ko, kasi hindi siya normal na tinatanong sa atin. Alam mo, ano yung gusto ko, ano yung pangarap ko, bakit ko to ginagawa. Parang very personal yung atake mo dito para mas maramdaman nila na nagki-care kayo. Yeah, that's the culture that we are creating in our organization. Kasi nga importante yun eh. Yes. Okay. Sana ay marami pang oras, kaya lang talaga medyo bitin, pero baka may mga event kayo, ma'am. Go ahead and promote your event and contact information para makontak kayo. Okay. So sa mga business owners out there, meron kaming initiative na kini-create dito sa Quantum Leap Business Hub. So meron kaming Business Inner Circle. It's a community, membership community para sa mga entrepreneurs or small, micro, small, medium entrepreneurs na dumadaan sa struggle, survival, 'di ba? At gusto mong makarating sa stability at gusto mong makarating sa success and scalability ng business mo. So we have an event on August 16 kung saan doon ay tuturo namin ang unang module na ituturo namin is about financial metrics the CEO way. So, ano ba yung dapat i-track mo sa business mo? So, I hope we can see you all there. You can connect me sa akin po sa page ko. Meron akong Facebook, meron akong TikTok, and meron din po kaming Instagram. So you can drop a message there and the team will coordinate po. Nice. At panoorin niyo yung mga vlogs ni Ma'am Annie. Oo. Sana mapanood niyo yung mga vlogs ko at tinatry namin na magbigay talaga ng, alam mo, based on my experience and based on what I learned sa mga business coaching na aking ina-attendan. Sana po makatulong. That's right. Maraming salamat. Ang co-founder, ka-partner Chris, and CEO ng Quantum Leap Business Hub, Miss Annie Macato. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat po sa inyong lahat. 7:58 ang oras, ka-partner Chris. Magbabalik tayo ng mabilisan, ka-partner Chris. Ito pa rin ang Business Natin To. Business natin to. Business natin to. Feeling overwhelmed? Heart full of joy? Or just need a moment to breathe? Whatever you're feeling, let the music embrace you. Soulful Melodies is back with Volume 3. 7 beautifully crafted songs to match your every emotion. Soulful Melodies Volume 3 is now available in all your favorite digital streaming platforms. Puno na tayo dito sa bus. Usod sa dulo, usod sa dulo. Huwag harangan ng pinto. Ano pa kayo? Miss, dito ka na sa upuan ko para wag ka namang mangawit kakatayo. Okay. Dapat niya, kanina pa ako nakaupo eh. Taray naman ito, di man lang masabing salamat. Pahalagahan ang maliliit na bagay. Magpasalamat ka sa gumawa sa iyo ng mabuti. Ito ay isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to. Ayun po, nagbabalik po ang Business natin to. Ayun.
Ayun, mabilisan na po. At syempre gusto ko po nang batiin yung mga nakikinig po ngayon sa Facebook Live sa UNTV Radyo La Verdad na sila Rupert Matongihan, Patricia Lumbang, Lynn Masahon from Fuji City, Japan. At syempre yung mga nag-like at nag-heart sa ating program. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yes, Kapartner Chris. Yes, kulang na kulang yung oras natin. So, it's about time na magpaalam na tayo. See you po next week. Magandang gabi. Kapartner Randy and Kapartner Manuel. Yes, magandang gabi. Nakasama natin si Shiela Cotalio ng ating hippie Aljan Lozano and si Carl de la Cruz at Kapartner Randy. At syempre, uwian na. Oo, uwian na. Bye-bye! So, ayun, sa negosyo, walang imposible dahil ang negosyo ay kaya natin dahil business natin to. Paalam. Good night. Yan, nawala yung kamay ko. Chris at Randy, lahat masasagot. Basta kay Chris at Randy, lahat masasagot. Dahil business natin ito. Dahil business natin ito. Dahil business natin ito. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.